Isang award-giving body na nagbibigay ng pagkilala sa mga natatanging individual at negosyante sa Pilipinas na nagpapakita ng kani-kanilang matibay na dedikasyon at determinasyon ang ating pag-uusapan. Ito ang Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. At para bigyan tayo ng detalye patungkol sa second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers ay makasama natin ang chair nito na si Nero Marcelo. Gayun din ang ilang sa awardees dito na si Jamin Lim at Binky Reyes. Good morning and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga Good po. morning. Good morning. Kamusta ang gising? Holiday? Masaya, walang traffic. Oo nga. Well, congratulations po sa ating mga awardees. And I wanna know, Sir Miro, itong giving body, can you tell us more about this giving body since this is the second year, tama po ba? Tama po, ito na po yung pangalawang taon natin sa Philippine Finest Business Awards. At syempre, mas ginalingan pa natin, mas pinalawak pa natin, pinadami pa natin yung bibigyan natin ng pagkilala mula sa iba't ibang industry ng negosyo at syempre sa mga awardees natin. Ayun. And speaking of the awardees, we have Sir Jamin and Miss Binky. So, ano bang pakiramdam na makilala po dito sa award-giving body na ito? Go ahead, sir. Siyempre, sobrang saya ko po na nakilala yung craft namin Okay. at na-recognize po ng award-giving body na ito po. Lubos na nagpapasalamat kami syempre sa pagkilala sa amin. At dahil dito, mas lalo kami na-motivate at nagbigay ng inspirasyon para lalo kaming gumaling sa aming larangan. Ito, may mga qualifications ba, Chair Nero, para ma-qualify ka to be an awardee? Yes po, actually, kailangan aware yung society sa inyo, yung community ninyo. So may social media presence, dapat tama yan. po, opo. Kailangan yung sa community, nakakatulong din po tayo. Hindi pwedeng puro kita lang. And of course, dapat kumikita yung negosyo. Yun po yung ilan sa mga qualifications natin. And then, of course, sasalain po yan ang ating committee. And then, i-research pa sila, pag-aaralan, until makita na natin kung sino nga ba yung mga paparangalan po natin. Ayun. And based on the qualification, syempre, naging award din natin sila Sir Jamin at si Miss Binky. Ano bang mga hamon ang yung pinagdaanan bago kayo makarating dito sa pagkilalang ito? Go ahead, Sir Jamin. Yung mga naging hamon namin sa negosyo namin, sa amin kasi photo and video service. So, maraming mga nag-o-offer din ng photos and video service sa market. So, ang challenge namin is how we market ourselves, paano makilala, paano pagalingan. Yun po yung mga naging challenge po namin. At syempre kami, alam naman natin na hindi ito yung priority nila, di ba? Kasi ang iniisip nila, edukasyon, malang education. So, ang kadalasan nilang iniisip, financial constraints, di ba? Okay. Gustuhin man nilang mag-aral ng pagkanta o mag-play ng musical instruments, hindi nila kakayanin na mag-enroll ng tuloy-tuloy. So, ang ginawa namin siya ng paraan, no? We were able to get sponsors to help us support yung mga bata, lalo na nagbibigay kami ng mga ganitong pag-aaral ng libre sa mga nag-aaral sa public schools, no? At meron din kaming ginawang proyekto na isinama namin yung mga kids with special needs. So yung mga bata kasi naakala nila pagka you are in a spectrum of autism, hindi na Wala sila na, oo. hindi na sila natuturuan, hindi sila ganun ka-functional. Dito sa Voice Academy, pinakilala namin na wala kaming sinisino. 'Di ba? Lahat may pera, wala, normal o meron man kondisyon, lahat 'yun ay binibigyan namin ng importansya. And at the same time, kadalasan kasi ng mga estudyante, isa pa naming concern is maraming gusto mag-aral pero nalalayuan. So ginawa namin, we are very much available sa virtually. So meron kaming ino-offer na virtual classes. So kahit na hindi na pandemic, nakakapagturo pa rin kami sa ibang bansa, lalo-lalo na yung ibang mga estudyante na nasa ibang lugar ng Pilipinas. Dahil hindi naman kasi lahat malapit sa Marikina. Oo, di ba? oo. So, binigyan natin ng solusyon ng lahat ng mga
problema or challenges. Ang galing, no? Oo, ang galing. At Advocacy, mission. Yes, Yan. advocacy driven talaga kasi hindi lang siya yung like yung mga ibang award giving body na nakafocus doon sa mga malalaking or commercial businesses. Pero ito yung craft talaga. Kay Sir Jamin yung photo video and then sa inyo po sa singing. Kumbaga meron talagang pag-hone Yes. ng talent. Yes. Sir Nero, ano naman po yung mga aasahan pa namin with this coming Outstanding Awards Night? Night po ba ito? Opo, syempre, sabi ko nga, mas pinalaki pa po natin ang ating awards night. Kumbaga, mayroon pa po tayong mapapanood doon na mga tips mula po sa mga negosyante, mula po sa kanila. Makikilala pa po natin sila through interviews. So, maglalabas pa po tayo ng mga online exclusives sa ating page. So, marami pa po tayong aabangan talaga at syempre marami tayong matutulungan negosyo, marami tayong may inspire na gustong magnegosyo. At syempre, makikilala pa po natin sila dahil syempre maraming salamat sa Rise and Shine Pilipinas. Nagbibigay time para sa amin na mag-guest din po yung ilan sa Oo kanila. naman. Kailan ba to, sir? At saan? Yan nga, gaganapin po ito sa September 8 sa The Hexagon Events Place. Dito lamang po sa Quezon City. Ayun. Siguro po kay Miss Binky and kay Sir Jamin, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, syempre, para maging tulad po ninyo, at tulad po nila kayo. Ayan. Miss Binky, go ahead. Maraming salamat po sa oportunidad na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mabigyan ng inspirasyon ang mga katulad namin na nagkakaroon ng challenges sa business, no? Ang tanging mensahe ko lang is, wag niyong isipin na problema or issue ang mga bagay-bagay kasi hindi ito ibinibigay sa atin kung hindi natin bibigyan natin ng pagkakataon ang ating sarili na maghanap ng mga paraan upang maging positive, no? Hindi porket may problema, wala na tayong gagawing solusyon. So, lahat ng challenges ay ginagawa naming inspirasyon para lalo maging magaling sa larangan na ito. So, keep on fighting. Ayun. Thank you for Pray inspiring hard. us, Miss Yeah. Binky. Sir Jamin, go Sa ahead. akin siguro ang mabigay ko pong advice is sipagan pa po natin. Especially, i-mold natin yung craft natin, attend tayo ng mga workshops, and at the same time, patuloy nating galingan pa po and do some research, innovate po para kahit pa paano maging advance po tayo sa iba. Yun, galing nun. Ganda ng tips na yun, inspiring message. Thank you very much po sa pagbibigay ng oras sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas, Mr. Nero Marcelo, the chairperson of the Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers, at ang mga awardees na sina Mr. Jamin Lin and Binky Reyes. Again, thank you very much po. Thank you so much.